it's been a while since the last time nag-update ako sa aking YouTube channel. I'm sorry guys kasi medyo busy po talaga. Pero pagbibigyan natin yung isang subscriber natin na nagtatanong siya about sa setup ng accommodation dito sa Finland pagdating mo. Okay, so first guys, kung hindi pa kita subscribers, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa akin mga new updates, and share na rin po natin para mas makatulong tayo sa iba na gusto rin makarating dito sa Europe or Finland. Okay? So ayan, so about dun sa apartment, actually guys, depende po kasi yan sa magiging agency nyo or yung school na magdadala sa inyo dito sa Finland. Kasi tatlo po yung sinishare ko. Una-una is yung HSS, which is yung Facebook page nila is Work in Finland. Yan po yung nagdala sa akin dito sa Finland. Nag-aral ako from Hong Kong. Usually yung kinukuha nila sa Asia OFWs like Hong Kong, Macau, Singapore, Taiwan, yun yung usually na nag-enroll sa kanila. Okay, and number 2 yung Silk Road, meron din siya sa Hong Kong. Ang Silk Road naman, I heard na kahit mga OFWs na nasa Middle East or any other countries, pwede sa kanila mag-register. And kapag nasa Pilipinas ka naman, is yung Topmake Agency. Yun yung madalas na agency na mga nakikilala ko mga Filipina nurses dito na yun yung agency na nagdala sa kanila dito. So, yun tatlo yung choices nyo, okay? So, depende yan. Yung HSS and Topmake, I think tie-up yan sila. So, parang same yung proseso nila or yung settlement nila sa accommodations or yung proseso nila paano makarating sa Finland, ganon. So, sa HSS kasi, pagdating namin dito, hindi pa man kami nakakapag-fly, inaayos na nila yung aming accommodation. So, magiging setup niyan, for example, sa batch nyo, yung mga nakasabay nyong ka-flight, usually, pag malalapit yung mga area na kung saan kayo ma-assign, kung saan kayo madidestino na magiging permanent work nyo, nursing home, doon yun parang pinagsama-sama nila sa isang bahay. So, usually, 2 or 3 persons sa isang apartment. So, ang kagandahan naman yan, for example, pinagsama kayo tatlo kayo sa isang apartment, usually, may kanya-kanya namang room. Kaya nga lang, yung parang yung living room, parang counted na yun as a room. Kaya minsan, ang nangyayari, although may room, pero walang door. Walang door yung living room. So, yung dumating ako dito, actually, yun yung setup ko. Tatlo kasi kami, may nauna sa akin dito na dalawa. So, sila, may sarili silang room na may mga door talaga. And ako, napunta ako sa living room kasi ako yung pinakalas. Pero, okay naman yung living room kasi pwede mo namang palagyan ng pintuan or maglagay ka lang ng cortina, okay lang din naman. Yun lang yung ginawa ko dati. Pero ang nangyari kasi niyan, minsan hindi talaga naiiwasan dahil hindi naman kayo magkakakilala tapos magsama-sama kayo sa isang bahay, hindi naiiwasan na merong hindi nagkakaintindihan. So, kami ngayon, nangyari, dalawa na lang kami dito sa aming apartment. Umalis na yung isa kasi hindi namin makasundo. Ayan, so hindi natin maiiwasan yan kasi syempre, totally stranger na to each other nung nag-meet kayo dito sa Finland, diba? So, yun, umalis na yung isa, dalawa na lang kami ngayon, so may kanya-kanya na kaming kwarto. So, ang ano naman dyan, ang bayad, kung magkano yung upa. Nung dumating ako dito, usually, I think ang pinakamababang upa is 350 euro. Yan ay kung share kayo sa isang apartment. So, since tatlo nga kami, kaya tag 350 kami dati. Pero ngayon, umalis na yung isang kasama namin. Ang nangyari is 500 something na yung upa namin sa apartment na ito. So, sila na yung agency nyo na ang naghahanap ng mga accommodations nyo ng apartment na para sa inyo. Tapos,
Dito kasi, hindi ka basta-basta na makakakuha ng apartment. Kailangan may kontrata and may mga requirements kang ipapasa. So, since wala ka pa naman dito sa Finland, yung agency or school nyo na mismo ang maghahanap ng apartment sa inyo, tapos sila na rin yung magkokontrata sa mga landlord. So, yung kontrata nyo, between you and agency. So, usually 1 year po yung kontrata. Kagaya sa amin, gusto man namin umalis sa bahay namin, pag ayaw namin dahil mahal or malayo sa work, something like that. Pero hindi naman ganun kalayo kasi hinahanapan din naman nila ng medyo convenient naman yung transportation mo dun sa from home to your work. Ganun naman yung ginagawa nila usually. Pero isang taon talagang nakakontrata sa kanila. So, tatapusin mo kung gusto mong lumipat, kung gusto mong magsolo, tatapusin mo talaga yung 1 year na kontrata mo sa school agency mo. So, pwede ka nang maghanap ng bahay. And, I think siguro, merong iba na medyo, dahil sila nga, yung agency nga natin yung nakakontrata dun sa landlord mismo, so hindi natin alam kung magkano yung exact amount talaga ng apartment na yon. Medyo siguro tumutubo sila dyan. So, wala tayong magagawa kasi that's how they run their business. Siyempre, business din yung agency, diba? So, kung gusto mo lang talagang lumipat, basta tatapusin mo yung 1 year and then, pwede kang maghanap ng sarili mong bahay dito. And siyempre, kailangan mo rin ng kontrata. So, yun yung settlement. Ang pinaka-maximum naman na pag nagsulo ka, meron namang yung mga studio type na apartment. Meron namang 500 plus, 550 euros, or lower than that. Basta, hindi na siya may 450, yan lang yung pinakamababa sa solo. Pero pag gusto mong makatipid na okay ka lang naman na may kasamang ibang tao sa bahay, halimbawa 3 rooms, 2 rooms, makatipid ka, ang pinakamura talaga is 350 euro. So, kung i-convert nyo talaga yun sa Philippine money, of course, medyo malaking halaga talaga, pero okay lang naman kasi kayang-kaya naman ang magiging sahod nyo dito. I think yung sahod, nasabi ko na sa mga previous vlogs ko, kasi guys, hindi ko naman masasabi sa inyo yung exact na sahod, tsaka depende din po yan sa, depende din sa inyo, sa performance, or depende din sa company kung magkano, kung tataasan kayo. Kasi kami nung nag-start kami, hindi umabot ng 2,000 euro. Pero ngayon, may increase naman kami after how many months, nag-increase. And then, dahil nag-aaral pa kami ngayon, mag-i-increase din naman siya ulit. And plus, may mga overtimes naman yun. Okay, so, kayang-kaya lang talaga yung bahay. Walang problema sa bahay kahit na malaki yung bahay. Malaki din naman yung magiging sahod mo. So, carry lang yan. So, wag nyong, yung mga nagwo-worry, ang mahal-mahal ng bahay, don't worry, okay? Kasi kayang-kaya lang yung bahay. Kasi dito, mabilis lang, madali lang kumbaga maghanap din ng part-time. Pag stable ka na, of course, sa first year mo, syempre, medyo kailangan mo pang mag-adjust and hindi pa ganun kadali maghanap ng part-time pag bago-bago ka pa lang. Pero, eventually, after 1 year, matapos ka ng, kumbaga, settled ka na, pwede ka na maghanap kung gusto mo talaga ng more income, 'di ba? Kung masipag ka naman, ikaw na lang susuko dito sa part-time. Kasi usually sa mga ganitong field, nursing, caregivers, marami talagang part-time na mapapasukan. And yung work mo naman usually is 7 to 8 hours lang and 5 times a week. So talagang marami kang time, maraming free time na pwede kang part-time. Pwede ngang magkaroon ka ng double job kasi 7 to 8 hours per day lang naman. Kung sobrang sipag ka, diba? So, depende na sa'yo kung gusto mo talaga magpayaman. So, yun yung apartment. About sa nagtanong doon, ayan, sinagot ko na yung tanong mo. I hope nalinawan ka para mas maging inspired kayo na magpursige na makapunta dito. And thank you sa mga nagme-message. Kung hindi ko pa nasasagot ang lahat ng mga katanungan nyo, maybe next vlog, I try na sagutin lahat ng inyong mga katanungan. Ayan. So, good luck everyone sa lahat ng mga nag-aaral, nagme-message sa akin. Good luck talaga. Be positive. And I'm sure makakarating din kayo dito. And kita-kita tayo dito. Hoping for that soon. Bye! Please share, subscribe.
And likes and comments